Ang ibabahagi ko po ngayon sa aking video is tungkol sa mga taong ilang beses na nagpadoktor. Lahat ginawa sa kanilang mga test sa kanilang katawan. And then, ang sinasabi lang ng doktor sa kanila is normal lahat, 100%, wala silang sakit. And sinasabi nila, kung ganito yung sinasabi ng doktor na wala akong sakit, bakit nararamdaman ko yung mga physical symptoms sa aking katawan like palpitation, panalamig, pangangalay ng batok, pananakit ng ulo, pananakit ng mga kasukasuan, pagkakaroon ng mataas na blood pressure, and etc. Na marami pang nararamdaman like hilo, like masakit yung tiyan, feeling nila kumakalam yung kanilang tiyan. So, bakit nga ba na okay yung mga test result ng examination sa'yo pero nakakaranas ka pa rin ng mga ganitong mga sintomas? Well, wala po sa atin organs or sa mga physical natin. Wala doon yung problema, kundi nasa dito. Plus, yung mga intrusive thoughts, yung mga negative thoughts na pumapasok sa atin isipan. And kasi, kapag nakakaramdam tayo ng mga sense sa ating katawan ng mga bago, at binibigyan natin ito ng attention. So, the more you give it attention to those sensation na nararamdaman mo is lalo yang lalala. Kasi nga, yung katawan natin, nagre-react yan. So, kapag nagre-react, tapos yung sensor na pumupunta sa ating utak is, kumbaga nami-misinterpret ng ating utak. So, yung utak natin is nagre-release yan ng hormones. So, yung hormones na yon is binibigyan tayo ng fight or flight. Kumbaga kasi misunderstanding nga yung kumbaga signal na ibinibigay sa ating utak. So yung reaction ng ating katawan is yung signal na pumunta sa ating utak. Akala kasi ng ating utak is nasa danger tayo, nasa peligro. So, yung katawan natin is magre-release yan ng stress hormones. At yung stress hormones na yun is yun yung nagdedepensa sa atin. Yun ang lumalabas na yung fight or flight natin. So, kailangan natin gumawa ng depensa para yung ating sarili is maprotektahan sa panganib kung nasa panganib man. Pero, sa mga taong hindi nasa panganib, kasi nga nami-misinterpret ng utak natin yung nangyayari sa ating katawan. Like for example, nakakaramdam ka ng pananakit ng batok mo. So, yung interpretation ng utak mo is high blood ka. Tapos kung nagpapalpitate ka, yung interpretation ng utak mo is nagkakaroon ka ng heart attack. So, ganun yung interpretation ng utak natin. So, yung reaction naman natin is lalong lalala. Kasi nga, natatakot ka. Kasi nga high blood. Kasi nga, nagkakaroon ka ng palpitation na magkakaroon ka ng atake sa puso. So, something like that. So, like for example, nangangalay yung yung parte half ng katawan mo. And iniisip mo na, may nagkakaroon ka ng stroke, something like that. So, yung interpretation talaga ng ating utak, yun ang may problema. So, kailangan talaga na kapag alam mo na, like let's say how many months na nararanasan mo na yan na mga sensasyon, tapos pumunta ka sa isang Facebook page at nagtanong ka doon na ganito, ganyan, tapos may mga tao nagsasabi na, anxiety yan. And kapag curious ka sa iyong sarili, it's better na pumunta ka sa isang psychiatrist para maintindihan mo, para malaman mo. And I don't know sa Pilipinas, ito sa Belgium, kasi nung time na yun talaga is hindi ako rinisitahan agad-agad ng psychiatrist ko. Like almost 2 weeks. Kasi syempre, as possible as they could na hindi talaga mag-i-involve ng medication dito. Kasi nga, syempre,
sobrang hirap yung medication, lalo na pag to build it in your system, in our system, mahirap siya. Tapos also some other people, they're scared about withdrawal, about stopping a medication. So, lahat naman ng mga medication, may mga side effect or may mga kumbaga may mga withdrawal side effect. So, that's normal talaga. But some other people, they're just like exaggerate too much at sinasabi nila yung mga false na mga karanasan na kanilang naranasan kasi hindi mo po kung ano yung, like for example, nag-withdrawal ka sa antidepressant, tapos para sa'yo, malala yung impact ng withdrawal sa'yo. So, ikaw naman, sasabihin mo sa ibang mga tao, lalo na sa mga group chat, sasabihin mo na, ganito yung naramdaman ko nung nag-withdraw ako, so wag kang magtitake ng medication. Hindi ibig sabihin na sa'yo, malakas yung side effect ng withdrawal mo sa ibang tao. Hindi mo maikukumpara kasi may mga tao naman na yung withdrawal nila walang effect. Wala silang nararamdaman. Like me, nag-withdraw ako nung 2018. Nag-withdraw ako ng 2018. I was diagnosed 2016. So, 16, 17, 18. So, it was already like 2 years na nagtitake ako ng medication because actually, yung aking condition talaga, kailangan talaga na matagalan. And of course kasi syempre may mga time din na I know lahat ng tao nakaka-relate nito na pag nagtitake ka ng antidepressant pills, may time talaga na papasok sa utak mo na natatakot ka na magdepende sa medication, natatakot ka na maging addicted ka, natatakot ka na hindi na bumalik yung dati mong ikaw. Well, first of all, for me, I don't know kung maniniwala kayo. So, first of all, kumbaga, nung time na yon na pumasok sa isip ko about baka magdepende lang ako nito. So, nag-withdraw ako. Nag-withdraw ako but in a proper way ako nag-withdraw. So, kasi pag mag-withdraw ka, for a week, makakaramdam ka ng side effect. Pero wala akong naramdaman kasi nga, proper yung pag-withdraw ko ng medication. Like what I said, kapag proper yung pag-withdraw mo ng medication, ng antidepressant pills, wala kang nararamdaman or mayroon ka mang nararamdaman pero light lang, hindi so heavy. So, yung akin naman is pag 3 months, bumalik yung aking yung aking depression, bumalik siya. And of course, nung time na yun, ina-isolate ko naman yung sarili ko, nagkakaroon ako ng panic disorder, gabi-gabi talaga, and ayaw ko nang lumabas, ayaw ko nang makipaghalubilo sa ibang tao, tapos natatakot ako. So, nung time na yun, I decided to go back to my psychiatrist. And then, nag-ask ako sa psychiatrist ko na, sabi ko na, Doc, pwede pa ba akong magbalik, mag-medication? And first na inas niya sa akin, bakit ka nag-withdraw? Sabi ko, Doc, I'm always honest. Sabi ko, Doc, ayoko kasing magdepende sa medication. And sabi niya sa akin, but in your condition is different. Different than other people. May mga tao talaga, like for example, anxiety attack. Like it's already severe yung anxiety mo. And nakakagambala na ito sa pang-araw-araw mo. So, the psychiatrist, they will prescribe you antidepressant pills to 6 months. And those 6 months, kailangan bumalik ka doon sa kanya. Pag sinabi ng psychiatrist, you have to come back after 6 months. So, kailangan bumunta ka ng 6 months. So, yung akin naman is, iba yung sitwasyon ko, iba yung kaso ko. So, sabi niya sa akin, dapat mag-continue ka sa medication mo. So, and he said to me, as long as nakakaranas ka pa ng panic disorder, gabi-gabi, kasi gabi-gabi talaga guys, gabi-gabi, nag-stop lang yung pag-atake ng disorder sa akin, since this 2024. And may pa rin, may panaka-naka pa rin. So, on the time, sabi ko, okay, kung ito lang talaga yung sa akin, makakapagbigay sa akin ng yung bang pagbalik sa sa battlefield. Yun ang sinasabi ko, battlefield, like yung daily life ko. Why not? So nung time na yon, I take the medication again and I started from the beginning, pero hindi na siya gaano yung side effect kasi nga it's already in my system. And hindi naman yan basta-basta kapag 3 months ka nag-stop, hindi naman yan basta-basta mawawala sa system mo. And then my body is already familiar the side effect.
So, nung time na yon I take a medication and then I continue with that. Until now, I continue with it. So, doon ko na-realize na sabi ko, oh, need pala ng medication. Kasi guys, you know what? If I compare myself before na hindi pa ako natatamaan ng PTSD, suicidal thoughts, and panic disorder, hindi po ako gaanong kamotivated. I'm already optimistic person. Hindi ako yung taong negativity. No, hindi ako noon. I'm always in the good side, you know. Kahit may mga problemang dumadating sa akin, I'm always have this kumbaga karakter na okay, hindi naman dito magtatapos. They always have something. Kasi nga, pag may problemang dumarating, may kapalit noon is maganda. So, hindi naman lahat na nangyayari sa buhay mo is puro kabiguan, puro masama, puro mga negative. No. May mga time talaga na darating sa buhay natin na sampal sa physical and emotional talaga sa ating buhay, and we have to prepare with that. And hindi ibig sabihin to make you down or to throw you. No, these trials na dumadating sa ating buhay, they make us more stronger and they make us more motivated sa ating buhay. At hindi lang sa ating buhay, hindi lang sa ating sarili, but also sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating pamilya. And of course, nung time na yon, sabi ko, I will continue this medication. And every time I always ask my psychiatrist na kailan ako mag-i-stop. Sabi niya sa akin, nakakaranas ka pa ba ng panic attack? Sabi ko, yes, may panaka-naka, and sometimes pag may stress, like not physical stress. Kasi yung physical stress, guys, I can treat with that. But kung yung stress mo is nanggagaling sa emotional, yun ang pinakamahirap. Kasi it's really stay in your thoughts, in your mind, and that is not healthy. Kasi pag yung mind mo hindi healthy, it's affect a lot sa panlabas natin. So, kaya yung mga tao, pabalik-balik sila sa hospital, pabalik-balik sila sa mga lab test nila, and they always said yung ECG nila okay, yung blood test nila okay, yung cholesterol nila okay, pero bakit nakakaranas pa rin sila ng gato? It's because yung emotional ninyo is very stress. Kaya yan manifestation ang nangyayari sa mga katawan ng mga physical na nararamdaman ninyo. Kapag magsabi yung doktor na wala kang problema, lahat ng test mo, lahat na ginawa sa'yo, everything is okay, and 100% you are healthy, you are stronger than the Carabao, you know. Syempre, may mga tao talaga na sobrang hirap nilang i-absorb sa kanilang utak na healthy sila. Kaya nga ito yung masasabi ko sa inyo. Kayo, nakikipaglabang kayo sa inyong health, pero hindi ninyo alam kung ano yung sakit ninyo. Even though na may mga proof na may katibayan na you are okay, you are healthy, compared to those people na may mga cancer, may mga malalang sakit na they want to live, you know, continue, but mayroon lang silang limited na buhay dito sa mundo na para sa kanila pinagkait sa kanila. Pero you know what, guys, those people, they are stronger. They accept that na, like, if they said the doctor na 1 month na lang yung buhay mo, they accept that, you know. They accept that. You know what why? Because the uncle of my mother-in-law, way back 2016 or 17, na-diagnose yung uncle ng mother-in-law ko ng cancer, and kailangan siyang nag-request siya na gusto niyang magka-euthanasia. I mean, you know, na hindi na siya mag-suffer, na hindi na mag-suffer yung kanyang pamilya, na ayaw niyang makita yung kanyang asawa na nahihirapan. So, nung time na yon, he decided. And
hindi ko alam kung ano yung tumatakbo sa utak ng uncle ng mother-in-law ko. The last time that I saw him, hindi mo talaga makikita sa kanya na tomorrow is yung process na ng euthanasia. And then the next day is yung ano niya, yung funeral niya. So think of that, guys, na sila gusto pa nilang mabuhay, pero you know what, pinili nila na mag-let go kasi yung uncle ng mother-in-law ko is hindi na talaga siya treatable. Chemotherapy, pero wala na talaga. Kumbaga walang pag-asa. So, of course, he decided, I know it's very painful, but that is a very clever decision. So, sa mga taong may mga anxiety, panic attack, stress, chronic, whatsoever, guys, you have to be happy na healthy kayo. Yung sinabi ng doktor sa'yo, ma'am, sir, yung utak ninyo healthy, yung dugo ninyo healthy, yung organ ninyo healthy, yung heart ninyo healthy. Kasi lahat na nararamdaman mo, normal lang nagkakaroon ng skip beating yung heart ninyo, lalo na pag mga bata pa. That is normal. May mga time talaga na ganun kasi yung asawa ko ganun din. How many times din na nagpunta siya ng doktor, tapos linagay na yan ng kumbaga aparato yung dibdib to monitoring everything. But it's and sabi niya sa akin, bakit ganito? Now na mayroong aparato ako dito pero normal yung heartbeat ko. So something like that. It's because you are very relaxed na yung katawan mo na okay, I am safe even though na may pumapasok sa mo sa isipan mo about negativity, but mayroon ditong control. So every time na umatake siya, mare-record. So makikita yun kung mayroong abnormalities sa puso ng tao. So anong time na yun, he really hated kasi nga, every time na may machine sa kanyang dibdib, hindi umatake yung kanyang pag-skip ng kanyang heart. So yung biologist sabi niya na that is normal sa mga bata-bata na mga mga tao. Kasi nga, syempre, may mga time talaga na na nag-skip. Pero yung hindi lang normal po, kapag ka na, like let's say mga 50 plus above ka na mayroon kang ganyan, tapos may history kayo ng heart problem. So kailangan mo na talagang magpa-check sa doktor. Pero kung bata ka pa, normal lang po 'yan yung mga nararanasan. And kapag may abnormalities na nakikita sa iyo, like sa ultrasound, sa ECG man 'yan, nakikita yan ng ng mga doktor. They will immediately do something with it. Hindi yan patatagalin. Pero kapag sinabi ng doktor na 100% you are healthy, you should be thankful and be happy. And yung babaguhin mo lang is yung lifestyle mo. Kung, like for example, mayroon nagpapa-stress sa'yo, you have to confront that person. Either it's your husband, your child, your mother, your mother-in-law, your neighbor, your friend, your colleague, your boss, whatsoever. Kung yun ang nakakapastress sa'yo, confront that person. Tapos kung yung trabaho mo nakakapagbigay sa'yo ng stress, find another job na hindi ka nabibigyan ng stress. Pero lahat ng mga trabaho, nabibigyan ka talaga ng stress. But that is normal, that is normal because that stress is a healthy stress. They give you more motivation to continue or to be a dedicated person sa iyong trabaho. So yun ang pinaka-importante. Huwag ninyong titingnan na masama yung mga nangyayari sa iyo. So ask that to yourself. Ilang beses na ba akong pumupunta sa doktor, and then tiningnan na lahat, tiningnan niya yung scan sa ulo ko, tiningnan niya yung ECG ko, yung blood ko, etc. Pero sabi ng doktor, di ako 100%. Pero bakit nararanasan ko pa rin itong mga sintomas, itong pangangalay, itong pananakit ng aking batok, itong pagkahilo ko, itong pagpapalpitate ko, itong paghingal ko, itong parang hindi ako makahinga, itong parang sinisikmura ako, itong parang nilalamig ako, as in dami na mga nararamdaman mo.
you have to change your lifestyle. Yun ang pinaka-importante. Kasi walang problema sa physical at sa organs mo at sa utak mo. Yung nasa isip mo. Yung physical stress na nakakulong sa yung utak at sa yung inner peace. Yun ang nakakapagbigay sa'yo ng sagabal sa pang-araw-araw mo. Hindi yung mga nararamdaman mo. Hindi yung puso mo, hindi yung dugo mo, hindi yung brain mo na sumasakit. Sumasakit yan kasi it's a manifestation na may nakakulong stress sa loob ng inner peace mo. So anyway guys, thank you. Sana na nakakuha kayo ng aral at nakapagbigay ako ng motivation sa inyo. At sa mga tao na until now naghahanap pa rin sila ng kanilang kasagutan sa mga nararanasan nila. Well, kayo mismo, that is a wake up call sa inyo. Magigising na lang kayo na wala na kayong pera, na yung mga savings ninyo na pinagtrabahuan ninyo is napunta lang sa pagpapakonsulta sa iyo, pero at the end wala namang diagnosis. Dr. always said that you are healthy and you have to believe that. And then kung hindi mo na talaga kaya, you should go to psychiatrist. Wala namang mawawala sa iyo. And it's up to you if you will take that medication or not. May mga decision po tayo. And if you are scared, maka-recover. Kasi nga pinangungunahan mo yung takot mo kaysa yung recovery mo. So thank you so much.